Welcome to Wait Lang Podcast! Where wit is lit, the convos hit, and the kalat. Legit. Ako si Abby. I'm Rob. So we're gonna start off this initiative. Wow. Wow. Apaka-formal. Okay, so welcome guys. Bakit ba naisip natin Oo nga naman. podcast? Oo. Abby, sige go. Bakit nga ba Hindi, natin okay, naisip? sige. Oo. Idea of the week kasi natin to. So parang napag-usapan na kasi natin na parang ang dami nating mga pinag-uusapan na parang kailangan na nating i-film to. Kailangan nating pagkakitaan. Sayang ang content gold, di Oo, ba? content. Feeling ko kasi maraming makaka-relate Tama naman. sa mga yeah. talak natin. Correct. Why not i-share natin sa mga netizens? Makisaturate na kayo ng YouTube market. Oo. Okay, so hindi, sige. Ano munang topic natin for today, Rob? So today, since it's June, no? So Pride Month, no? Hello, shoutout sa mga bading. Hello, mga Hello, bading. mga bakla. Dapat may I love bakla you all. talaga, yes. So we're gonna talk about a lot of things during Pride, no? Like, tingnan natin mamaya kung saan tayo dadalhin ng ating mga topics. Yung gay awakening mo, meron ka bang ganun? Kasi diba, yung mga ibang tao, ay, yun nakita ko si ganitong artista. Meron. Nakita ko siya sa magazine na ganito. Medyo, Parang nalaman niya, ay parang, medyo attracted pala ako sa scene dyan. Parang may ganun. meron, pero weird to guys. Sino? Don't judge me pero Safe space, yung gay safe yung gay awakening ko was dati, I don't know if you're familiar, yung Bench Universe. Universe. Yung underwear show ng Bench. Basta, okay. dati kasi 'di ba it was a thing. Alam mo yung Hanggang ngayon nata nagagawin. pero dati kasi sobrang grabe yung Bench. Like pag nakita mo yung ads nila sa EDSA, nakita mo yung mga magazine editorials nila, it's really sexy. Tapos parang sobrang na-remember ko to. Meron akong nabasang newspaper article na pinapakita dun yung parang Bench Universe, ganyan. Tapos nandun yung mga photos, lahat nila, models, ganyan. Sino? Tapos, hindi siya sino kasi wala kang ganon, collection, pero wala kang ganon. Yung talagang kilalang artista, Wala. kilalang personality. which is, yun yung weird sa akin kasi yun talaga yung naaalala ko na, oh my God, parang bakit ako doon nakatingin kay kuya, ganun. pero yun, Sir Ben. Pero yun, yung Bench talaga ang aking gay awakening. Kaya nga when I went into advertising and photography also, parang in the back of my head, I really wanted to get projects na ganon. So, mail form, portraitures, ganyan. Kasi parang in my head, yun talaga yung parang, I really find beauty in it. Like, the body also. So, yun yung, which we note. Kasi di ba yung iba, may mga gay awakening. I don't know for girls kung meron na, ano ba yan, sino yung gay awakening nila? Si Angel Aquino. si Angel Aquino or si Pamela Anderson, yung mga ganun, yung mga girl crushes, di ba? Pero, Adriana Lima. ayun, yeah, mga Victoria's Secret models. Correct. So yun for me. Okay. So, ito naman, ibang may gusto pa akong itanong. Go. Bukod dun sa mga gay awakening mo. Go. Kasi di ba parang ang sobrang, yung mga talaga, gay people talaga, ang dami talaga nilang naiisip na mga salita na hindi mo alam kung saan nila kinukuha talaga. Parang kapag pinapanood si McCoy Dubs, sobrang iba yung language niya, pero for some reason, naiintindihan mo. Sa tingin mo, saan nyo nakukuha yung mga ganun? Bakit kayo ganun? Bakit ganun? Bakit kami ganun? Oo, hindi, ang galing ang galing. Sobrang, feeling ko, yung friends ko, siguro 80% of my friends, siguro, mga Bex, Bading, tomboy, trans, ganyan. Sobrang dami, kaya parang feeling ko minsan, bakla na rin ako. Kasi parang yung language ko, din naririnig nyo yan. Part ka na ng community. Oo, naririnig nyo yan, mga language ko. Parang puro bading na. Tapos minsan kahit nag-uusap sila ng gay lingo na intindihan ko na talaga. Sa tingin, paano nyo yan naisip? Bakit ang creative nyo? Sa akin, sa words? feeling ko rin kasi, siguro kung aanin ko siya, no, like psychology, di ba dati parang, if you're gay or if you're part of the community, di ba meron kasing process of, nagtatago ka, di ba?
So, merong mga codes pag nagtatago ka. Parang mga code name. Oo, mga parang sa ganun. community, di ba, parang merong coding or merong sariling language. Parang ganun siya. So, like, kunwari, like, when I was starting dito sa Maynila, I interned sa isang production house. Tapos lahat sila dun bading. As in, first ko yung like, lahat sila bading. From the boss down to managers. Puro sila bading. Tapos, parang, meron silang sariling language na hindi ko rin mag-gets kasi hindi rin ako, Hindi ikaw yung yung magamit ka ng mga ganung hindi. Pero naiintindihan Oo, mo. pero naiintindihan ko. Pero alam mo yung mga sinasabi nilang mga stress drill on, mga ganun. Stress drill Yun on. lang, very basic. Pero alam mo yung language talaga na, di ba yung ginagawa ni Makoy Dubs na straight talaga. Yung parang, Oo. paano niya Pero nagawa? for some reason, naiintindihan mo siya, Pero diba? naiintindihan mo Ang siya, gets mo galing. yung context, di ba? Pero ganun. Pero feeling ko kasi parang creatively, parang gusto siyang gawin ng mga tao in the community because yun nga, parang dati kasi di ba hindi safe yung pag nalaman ka nilang bading, ganyan. Tapos, you talk to your circle, kumbaga, within the community. And then, syempre creative talaga yung mga bading. Alam mo yung parang ayaw nila ng simple lang. Gusto nila ng may pizzazz. Oo, alam mo, sabi nga nung friend ko na bakla, mas marami pa daw bakla kaysa sa mga puno. Sabi talaga. Dumami ang ating population. Oo, mas marami pa talaga. Kaya tingnan mo yung hangin natin dito. Totoo. And kumaga yun nga, di ba parang like na rin ikaw, sinabi mo nga di ba kanina na sobrang dami mong friends na bading. Di ba pag kasama mo sila and then they talk that way, parang ikaw, di ba parang nai-entertain ka rin, parang True. masaya Tsaka ka. na-adapt mo rin. And na-adapt mo rin siya, di ba? Tapos nagagamit mo sa ibang tao. Ako, Oo. nagagamit ko siya sa office. Nagagamit mo Tama siya pa ba to? sa language mo din mismo. So, Mapigilan. yeah. And ako, I find it really amusing kasi parang ako talaga, saan nila nakukuha and paano nila naiisip? Yung parang, ang dami nilang time, parang ganun. True. Which is masaya. Pero ito, may isa pa akong tanong sa'yo. Mhm. Kasi ngayon, di ba, aminin naman natin, parang mas open na talaga yung mga tao. No? Correct. Parang, dati kasi parang mas tinatago pa nila, hindi sila open. No? Mm-mm. And I guess kasi, Ano mo doon? Anong yung take sabi ka mo? doon, Na parang mas, kahit pa paano, mas tanggap na. yeah, siguro yung take ko doon, syempre ako, I'm happy for the kids na right now. Like, di ba nakikita mo sa TikTok, di ba, ang dami nagpo-post na, alam mo yung mga bata na flamboyant na, pero kumbaga parang tawang-tawa yung mom, yung family, ganyan. Tapos Pinupost parang pa sila ng sineselebrate, Oo, parang oo sineselebrate nga. nila. So, mas, sa tingin mo ba, mas sineselebrate yung mga kids now compared like, before? feeling ko kasi like, syempre tayo, di ba, when we grow up, parang like kami, parang sinasabi talaga dati nun na kung alam nilang malamya ka or malambot ka, parang sinasabi nila, uy, hindi dapat, ganito dapat yung lalaki, ganito dapat yung ganun. Pero right now, pag nakita mo, sobrang lucky ng generation now kasi yung mga parents nila na grew up in that generation, hindi nila True. nakuha yung ganong support. Tsaka alam na kasi ng generation na yun kung paano nila tatanggapin. Kasi yung iba sa atin, parang naranasan na nila na hindi sila matanggap. Na ayaw nila ma-exclude. Oo, ayaw nilang ma-experience ng mga anak, kids now. yung mga kids now. So, Yeah. parang, sa amin nun dati, yun nga, parang siguro part din yun ng fear namin dati na nadjudge kami sa school or nadjudge kami sa workplace, diba? So, really try to parang, siguro, hindi naman conceal, parang siguro parang temper our kabaklaan, parang ganun, for people din, di ba, for families or for the community na nandyan ka na, alam mong, medyo taboo yung topic of gayness, di ba? Pero ikaw ba, Rob, nag-ano ka ba? Nag-come out ka ba ever sa family? Or Yeah. parang alam na nila talaga so hindi mo na kinailangan mag-ano? Ako, I came out formally to my mom. Oh my God, baka umiyak ako. Pero, I came out to my mom on my 25th birthday. Like, legitimately. Parang, ginawa ko noon, sabi ko, trinit ko siya to a Boracay trip. Sabi ko, mom, punta tayong Boracay. Sabi ko, treat kita, ganyan. Tapos, nung nasa Airbnb kami, parang sinabi ko sa kanya, sabi ko, may sasabihin ako. Parang, inupo ko talaga siya after namin mag-breakfast. Inupo ko siya. Sabi ko, may sasabihin ako. Sabi ko, I have a boyfriend. Alam daw. So sinabi niya lang sa akin na basta sabi niya lang na
kamusta, ganyan, basta parang sinabi niya lang na, basta you're happy and you take care of yourself, ganyan. Pero alam niya. Alam niya na. Kasi di ba may mga nanay na, anak, kahit di mo sabihin. Alam mo, Hindi. dahil lumabas ka sa akin. May mga Hindi. Sa'yo na, diba? Hindi niya sinabi na alam niya. Parang, wala siyang sinabi. Basta sinabi niya lang na, basta happy ka and you take care of yourself and parang yun. Parang you... Support ka niya. Parang yun lang yung sinabi niya. Di ba dati parang pag sinasabi mo kasi, di ba sa mga parents advice, alam na namin. So, kay mom, nung come out ako sa kanya, wala lang siya sinabi. Basta sinabi, parang in-advise niya lang ako on, yun nga, parang kung happy ako. So, isa ka sa mga mga maswerteng hindi nahirapan. Mahirap siya. Okay. Kasi, leading to, it's okay. Go lang. gusto ko yung reaction mo doon. Go lang. Hindi kasi, di ba, yung iba talaga, hirap. Na mahirap talaga. Oo, parang... Well, sa akin kasi, hindi siya mahirap to talk to my mom. Well, hindi siya ganun kahirap to talk to her. Kasi alam ko naman, no matter what. Love ka talaga. Love niya ako. So, okay lang sa akin. And, siguro it helped kasi parang nawala yung father ko. So, I don't have to think about him. So, okay. Basta okay ako na tanggap ako ng mom ko. Yung father mo ba, hindi siya okay? No. Sa mga ganun? Talaga? Yeah, he used to beat me up when I was a kid. Talaga? Kasi... Malambot ako. Yeah, malambot ako. Ganun. And I think that's part of the trauma kasi parang nagiging nightmare ko siya dati nung college ako. Parang, na-remember ko nung one time nun, parang siguro mga grade 4, grade 5 ako, ganyan. Parang, galing kami sa house ng lola ko. Tapos, di ko alam kung naglalaro ba kami ng mga kalaro ko dun sa barangay dati, ganyan. Tapos parang, napagalitan niya ako kasi nga, parang yung laro kasi parang, basta yung laro, parang ang dami naming sabi nila, mga bading daw, ganyan, mga kalaro ko. Tapos parang, kinaladkad niya ako sa bahay, pauwi, ganyan. Tapos, ano talaga, yung, may, may palo. Alam mo yung vine ng ampalaya, yung ampalaya plant, yung, di ba parang latigo yun, di ba? Pak, ganun. Ganun, day. That's clear. Sorry, natawa. Okay lang. Nakakatawa naman talaga siya now. Nakakatawa yung hindi talaga. Pero guys, no place natawa for... na ako sa pagkwento mo. No place for violence. Huwag natin tularan yung tatay ko na Pero yun. Hindi, may ganun talaga kasi na hirap tanggapin ng parents. Kasi nga may fear especially talaga. And lalo na yun, may violence kasi involved. Pero, parang dumating ba sa point na parang sumama yung loob mo sa kanya kasi sinasaktan ka, gano'n. Hindi siya sama ng loob eh. Parang sa amin nun, siguro pag inano ko yung mga kuya ate ko, hindi masama yung loob namin sa kanya. Natatakot kami sa kanya. Kasi medyo temperamental siya. So, parang, mo yun, parang you walk on eggshells when nandyan siya. So, hindi ka ever close sa kanya? Hindi. Basta sabi mo na hindi mo talaga na pakita yung kung ano yung yes, kasi yung process na yun of me becoming like who I am now, wala na siya eh. Parang 'di ba after nag-separate sila ng mom ko. Dun din. So kumaga wala talaga, like hindi niya nakilala kung ano ako talaga now. Nawala siya talaga. So kaya ako nakapag-come out ako sa mom ko, sa kuya ko, sa ate ko, and actually to all my families, like yung immediate family ko now na sa mom side ko, alam nila and yung kilala nila yung present partner ko now. So, yun. Pero sa kanya wala. So, hindi niya alam kung anong effect nun. Kaya, pero okay lang din naman sa akin kasi parang choice naman niya yun. And hindi ko naman na siya tinitake against him. So, okay lang naman sa akin. Happy ka na ako. Happy naman ako now. Yeah. Okay. So, parang he's part naman of who I am today din. So, okay lang din. True. Isa siya sa mga nagpalakas. Kumbaga. Okay, may isa pang tanong dito. Sabi ng mga netizens. Alam mo naman netizen. Sabi dito, bakit laging closet ang metaphor? Pwede bang locker room minsan? Bakit daw closet? Pero yan, hindi ko talaga alam kung saan ang galing yung metaphor ng closet. Pero siguro kung as a creative person now, kung bakit siya ginamit ng mga tao na metaphor sa pagiging
bading, sa pagiging bading, is because, kasi di ba pag sa closet, di ba, lahat ng magagandang stuff mo, like magagandang damit, magagandang sapatos, nakatago sa Nakatago closet, di ba? lang. Pero magaganda sila. Oo Pero nga. hindi mo alam pag hindi mo pinuksan. Hindi mo malalaman kung gaano siya kaganda pag sinuot Di mo ba? sa Pag, labas. pag nilabas mo na, alam mo nang, shit, ang Oo. ganda. Ganun. Oo. Tama ka. Feeling ko ganun may din. ganong ganaps, pero total lang di ko talaga. Pero ikaw, as an ally, what do you think? Bakit siya closet? Feeling ko nga kasi, dahil nagtatago ka, hindi ka pa, parang hindi mo pa siya handang, katulad ng sinabi, hindi pa siya handang isuot. Baka lukot pa kasi siya. Oo. Kailangan pa niyang, Gusto ko yan. Hilaw pa siya. Bago yan. Bago yan. Gusto ko yan. Yes, pwede yan. So yun, ano ba, bakit hindi locker room? Well, ako, maliit kasi yung locker sobrang room. liit ng locker room. Parang masyadong marami kang ilalagay dun sa Totoo. closet. Totoo. Parang okay na yung closet. Parang swak, ganun. Correct. Diba? Orokan. Mm. Ganun. Orokan na pink. Or na teal. May ganun ako dati, pero gumraduate. Ay, meron kaming pink dati. Orokan. Pink. Feeling ko part yun na pagiging bakla ko kasi pink yung orka namin It's dati. giving Mimi, ah. Oh, Mimi. Sige, giving Mimi. Ako naman, may question ako sa'yo. Alay ka, parang gusto ko ma-expound mo yung story mo, yung sinasabi mo nga, di ba, yung lolo mo na bading pero nagka-family. Oo. Di ba? Parang that really is parang interesting to me kasi parang, di ba, yun nga, parang knowing na bading tapos nagka-family, parang gusto ko how is it? Hindi, sige, kwento ko na. Kwento mo. Ang cute kasi ng story nun, iniba na yun. Ang story kasi nun, yung lolo ko, pati yung lola ko, mag-friend sila. Tapos, alam na ng lola ko na Nabading siya. Pero yung lolo ko, hindi siya nagko-cross-dress, ganun. Yung pa rin, normal pa rin. Pero yung expression niya is oo, very, oo, pa pero rin. yung salita niya, minsan, gigilingo din Mm. siya, ganun. Pati yung kilos niya rin. Tapos yung mga ginagawa niya rin sa life, like, mahilig siyang, ayun nga, nagpa-parlor, nag-makeup, luto, kung ano-ano mga ginagawa. So domesticated. Oo, tapos parang nung binatat dalaga pa lang sila, parang napag-usapan nila na sila na lang, ganun. Kasi 'di ba, Gusto ko yun. dati nga nung high school, Agreement. high school nga ako, may ganun akong moment na high school ba college? Parang sabi namin ng friend kong Bex, ganun na lang yung gawin namin. Tapos nung nalaman ko yung grandparents ko ganun pala, parang ang galing talagang nag-work siya ha. At nangyayari talaga siya. So, ganun. Tapos nagkaroon sila ng anak, yung mama ko nga, pati yung tita ko, ganyan. So, ayun, masaya siya growing up kasi, yun, hindi ko siya nakita as kakaiba, as parang may mali sa pamilya namin. Kasi sobrang normal lang siya. Walang issue sa pamilya, walang issue sa mga kapitbahay or whatever. Talagang lang siya, normal lang siya talaga. So, ayun, tapos, edi, lolo ko gay. So, okay lang siya sa amin. Yung pinsan ko, parang bading din. Nung bata kami, lagi siyang inaasar na, yun nga, malambot nga siya, inaasar-asar siya. Pero syempre, bata pa siya, hindi niya pa alam yung concept na, ano ba yung bading? Kapag ba, malambot ako, may Bading mali ba agad. sa akin? Bading, ganun katulad ba ako ni lolo? Ganun. Pero dahil, sa tingin ko, sa paningin niya rin, parang wala namang mali kay lolo kung maging katulad ako ni lolo. Yeah. So, Tama. okay lang na maging ganito. Tama, Kasi tama. ngayon, lumaki na siya. Yun. Masaya siya, Pero, part of the Yeah, LGBT. yung question ko dun, 'di ba, yun nga, parang within your family, 'di ba, parang normal siya, like you guys are really like accepting of each other. Yung gusto ko malaman, meron ka bang naririnig within your community, like sa barangay or kalapit bahay or within your area na alam mo yun, yung parang may nasasabi yung mga tao? Wala. Or wala? Wala. Since, luckily, hindi, lumaki ako ng sobrang tanggap ng mga tao yung kung sino yung pamilya namin, ganyan. Yun, hindi lang gay ha. Meron din akong lola na, lesbian. Lola ko, lesbian. Pinsan ko, may lesbian din akong pinsan. So, sobra talagang diverse ng family namin. Kaya parang hindi siya mali or hindi siya parang walang no hindi siya shot. weird sa akin. Hindi siya weird sa pamilya or dun sa mga kapitbahay or whatever. Kasi nga, parang sanay na sila na ganito I kami, know, masaya kami. yeah. And wala lang, feeling ko kung meron mang nagsasabi ng hindi maganda, feeling ko yung family namin pinalaki kami na hindi kami dapat maapektuhan. Parang Kung kayo lang kung anong nakakaintindi talaga. sinasabi ng iba. Kasi wala talagang Oo. narinig at all na
pinag-chismis na yung yeah. pamilya namin. Actually, sobrang, ano ko yan, siguro parang gustong-gusto ko yan. Kasi yun nga, di ba, ako kasi growing up, yun nga, meron talagang shame not just in the family, but also in the community. Parang, and siguro kasi siyempre sa probinsya, di ba, parang mahirap siyang i-grasp ng mga taga doon, lalo na yung mga matatanda. So, parang yun nga, growing up, hindi ko na experience yung sinasabi mo na wala kaming pakialam sa ibang tao. Parang kami basta masaya kami, we accept each other, ganyan. Kasi kami, meron talagang judgment and merong shame dun sa pagiging bading, diba? And I guess, dati, we normalized the fact na dapat walang bading. Parang we were taught na may straight lang. Yun nga, Adam and Eve lang. Ganun. Girl and boy Girl lang and boy lang, ganyan. So, every time na may ganyang ano doon sa amin, parang people really try to, it's either, kung hindi man sila ng shashan, alam mo yung they disown, they really try to bury na ano mo yan, suppress mo yan, wag mong ilabas yan, or dito ka lang, parang may ganun sila. So, di ba, parang ako nun, ganun ako, na, yun nga sinasabi mo sa akin, di ba, na when I date other girls, parang kung totoo ba or hindi. Pero sa akin, totoo siya, kasi yun yung reality, di ba? Pero parang dun ko na-realize na, nung time na, yun nga, nanliligaw ako nung mga girls, parang dun ko lang talaga siya na nasabi na, parang feeling ko hindi siya for me. So, parang kung hindi siya for me, ano ibig sabihin? Oo. Parang, baka iba talaga yung gusto iba talaga yung gusto ko. And hindi ako, kumaga parang hindi ako solve dun sa sinasabi ng mga tao sa akin na, parang nagde-date ka ng girls pero bading ka. Pero sa akin, parang sa akin, hindi pa pwede. Kasi di ba ngayon may gano'n na talaga, na parang gender is fluid. Anong tawag sa gano'n? Anong tawag sa gano'n? Yung parang, hindi nag-matter sa'yo yung gender, no? Parang, kung, di ba may ganun? I guess yung politically correct term nun is, you're a pansexual. Yung wala kang, di mo tinitingnan yung gender when you're attracted to someone. So, they may be trans, or bi, or asexual, or pansexual. Di siya nagmamatter. So, I think that's a pansexual. Tapos, meron din, di ba now, parang, kanino ba nasa ano to? Parang kay Vice ganda yata. Yung parang sinabi niya na, if you're straight and then you're attracted to a gay man, hindi siya necessarily na you're gay also. It's just a matter of your preference. Parang preference mo lang. Pero ikaw, yung expression mo, yung gender mo, is you're still straight. Pero yung expression mo is you're attracted to a man or to, di ba? Parang, di ba? Gender is very marami. Diba? So, hindi na natin siya pwedeng i-box into like, yung mga dati nating categories, diba? So, parang ganun. So, dati talaga yung, I don't know kung ano ko lang ba yun na I try to bury who I am. Pero yun talaga parang, I don't know, parang the girls that I date, it was real. Pero yun nga, you realize nga na I'm not really for it. So, doon mo lang nalaman na, okay, so baka hindi nga ako for girls. Tsaka, di ba, paano mo malalaman kung ano talaga hindi mo yung try. gusto mo? Kung hindi mo try, di ba? So, yun. I guess for people out there na trying to figure it out, I guess, wag nyo na i-pressure yung sarili nyo to figure it out, I guess. Parang, you try to explore yourselves also. Tsaka, di ba parang dati, parang sinasabi nila na kapag gay ka or tomboy ka or whatever, kasi ano na yan, sa dugo nyo na yan. May mga ganun nagsasabi. Pero di ba parang feeling ko kasi, yung ano ba ito? Gender expression ba yung tawag? Yeah. Gender expression mo. Parang minsan depende na rin yun sa ano eh. Minsan lalaki ka talaga na straight ka talaga. Pero dahil yung sa environment mo, mas na-open yung mind mo na. Yeah. And mag-explore meron siyang effect. Feeling ko naman meron talaga siyang effect na may something in your genes or ganyan. Pero meron parang yan. mas nag-aano siya. Oo, pero hindi kasi siya yung sinasabi nila dati na, kasi may lumaki kasi yun dun sa may kalaro kasi yan. Ganyan. O kaya, puro babae kasi. Or puro babae yung kasama. Di ba dati ganun yung notion, di ba? So, pero for me, siguro maraming factors. Like,
ako nun, feeling ko lang, nung dati yun nga, nag-explore ako, parang, marami kasi, di ba, parang media, relationships, also, environment, so maraming points. And I guess it's really unfair to say na mas umaangat yung isa sa isa. Di ba? Parang marami siya eh. It's a compilation of things. So, for me, parang wag nyo na lang guys alamin kasi kung ano man yung gender expression or kung ano yung preference ng isang tao, hindi na natin business yun. So, True. for me, At let saka them yung mga shine. yung mga siguro siya, Oo. like siya. Yung ganun, parang pinapangunahan mo na Totoo. agad. Parang, Tsaka, di ba? hayaan mo siya. Hayaan mo siya kung kailan magsabi niya gusto. sa'yo. O Oo. kung kailan niya man gusto mag-out or whatever. Kung Totoo. yung ganun. Minsan Mm-mm. kasi pinapangunahan ng mga tao, lalo na social media, Mm-mm. di ba? Parang Lalo mga na, chismis sa social media. parang Ina-out nila ng may priors oo, ka na. parang hindi naman handa yung tao Mm-mm. out pa, pero dahil in-out mo. Or- Kahit di siya ready. And sa akin, parang, bakit yung tao talaga importante yun na? Straight ba siya? Or bading ba siya? May Oo. ganun. Hindi mo may ganun, di ba? Parang, di ko lang alam kung may hot take yun, pero, ako, parang, siguro ako kasi personally, parang, okay, kung bading ka, okay. Kung Go. tibong ka, Good for okay lang you. lang, go. Good for you, di ba? Correct. Pero, yun nga, parang I think it's a thing talaga na parang may, ano tawag doon? Merong impression yung ibang tao sa, like, kunwari, ako, sinabi kita na, oh, straight ka, no? Ganun. Di ba pangit, di ba? Parang, ano yun? Inano mo, pinangunahan mo ako agad, ganun. Pero ano mo ba, siguro, high school or college, lagi akong inaasar ng pamilya ko, tomboy ka, tomboy. Lagi akong ginagano. Hindi naman ako napipikon as if insulto siya sa akin. Hindi siya insulto. Pero ano siya sa'yo? Like, Yung tita ko pala nung bata kasi ako, walang ganun eh. Pero parang nung hindi na nila ako nakikita, tas hindi nila ako nakikitang nagbo-boyfriend, issue yan eh. Parang issue, pag di ka parang nagbo-boyfriend, tomboy ka. red flag sa kanila. Ganun. Tomboy agad, di ba pwedeng wala ka nang liligaw sa akin? Mga ganun. Pero paano mo sila sinabihan? Since yun nga, Ano? open kayo to, Wala, sabi ko, wala. Hindi ko siya iniintindi. Parang, okay, kung tomboy ako, carry lang. carry lang sa'yo. Diba? Parang, Oo. ganun, carry lang. Minsan nga, attracted nga ako to girls eh. Diba? Pero ako, I identify myself as You're a straight woman. Pero Oo. parang, na-attract din ako sa girls, Mm-mm. ganyan. Parang na-try ko na rin mag-date with same gender, ganyan. Mm. Pero straight pa rin yung, ko. Yung, feeling ko yung Gender preference. Ay, ano ba? Expression. Expression. So, ganun. Parang, wala lang. Parang, tomboy ka ba? Ganun. Wala lang. Ang daming tanong na ganun. Ayun nga, I think dun din nanggagaling yung medyo toxicity nun kasi parang people are trying to box you kasi in that category, di ba na? Like, kunwari, if you date girls, ay, tomboy ka na, Oo. di ba? And if you date guys, ay, bading ka na, parang ganun. Pero, yun nga, di ba, parang for me, preference change. Correct. Hindi naman natin alam yun, di ba, when. So, Totoo. walang finality into it. So, parang sa akin, parang it's refreshing also to hear it from a woman also na, okay, may ganun din pala, no? Oo. Actually, alam mo, ito nga eh, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ako lang. Pero parang feeling ko, mas tinatanggap ngayon yung gay people compared to lesbians. Parang sa mga lesbian, medyo tinatanggap sila, pero parang mas medyo may pa. May taboo-ness. Oo, may ganun pa ng konti. So, Ako- parang konti pa. Actually, may take ako dyan. Okay, Kasi yan. nung nag-college ako, hindi ko na sasabihin yung school kasi baka maano tayo dito. Pero sobrang dami kong college mates na tomboy. Or hindi ko na kasi baka maging judgmental ako. Pero nung college kami, ang dami. Kasi yung sinasabi nga nila doon, di ba yung may butch Oo. tapos nakikipag-date sa mga lipstick, di ba? Sabi Oo, natin, oo. kung tama yung lipstick. Mahab. Yung lipstick, di ba yung parang girl Girl. expressing, pero tomboy. Parang ganun. And syempre yung mga butch, di ba? Butch, Yung expressing, Yung- man expressing, Oo. pero tomboy, di ba? Oo. Naano ko yun kasi
sa amin, nung nandun kami during my college years, parang people are receptive to it. Talaga? Oo, parang, siyempre, magjowa yan, di ba? Ganyan. Ganyan, date naman sila, ganyan yan. So, wala akong experience na parang girls or yung mga lesbians na nagiging fearful of their relationship. Kasi even at school, nakikita namin silang together. College to? College to. Kasi, nung college lang naman ako naka-experience ng nakakakita ng high school mate na tomboy. Kasi, nung nag-high school ako, nasa seminaryo ako. So, all boys kami, so hindi ko nakikita. Wait. Seminaryo. Di ba gay ka? Nag-seminaryo ka para maging pare? Not necessarily. Bakit ka kasi pumasok doon? Yung first niyan, hindi ko nga pala nakwento sa yun ever. No? Nag-seminaryo ako because school kasi siya sa probinsya. School talaga siya. Okay, sa probinsya kasi, nung nag-graduate ako ng elementary, yung kuya ko kasi nag-seminaryo. Like life ko yun nung nag-seminaryo siya, parang every Sunday, doon kami nagsisimba sa seminaryo. Kasi nga, dinadalaw namin yung kuya ko, ganyan. Tapos, nung time na ako na yung graduate ng grade 6 noon, elementary, yung first option ko nung high school, hindi kasi ako tanggap doon kasi because of my grades. Ano yun science high school. Di ba dati parang pag science high school, di ba parang matalino, genius, brainy ka, ganyan. Hindi mo na ako brainy, parang okay lang, nasa middle, ganun. So, sabi ko, hindi ako makakapasok dyan. So, saan ka? Mag-seminaryo ka, ganun. Tapos parang, okay, sige. Pero ano ka na nun? Alam mo na sa sarili mo na you're gay? Hindi ko alam sa sarili ko na I'm gay. Alam kong malambot ako, pero hindi ko pa fully grasp yung concept na bading ako, ganun. Okay. So sorry Gulang. nung pumasok ka ba, or paglabas mo, na-discover sa sarili mo na you're gay? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi natanggap ko yung sarili ko na bading ako nung nag-work na ako. Like fully talaga yung parang hindi na ako shameful na sabihin, pag sinabihan mo akong bading ako, okay, bading ako. Bakit dati ba napipikon ka? Napipikon ako. Grabe. Napipikon ka kasi parang pag sinabi na gay ka, parang bakit pangit ba yung parang feeling ko yung dati kasi di ba pag sinabihan kang uy bading ka ganyan. Parang meron kasi siyang parang mockery. Parang may ganung as if insult siya. Parang may ganung tone. Yes. So kumbaga parang for me parang nakaka-degrade yung thought na yun dati. So that's why dati pag sinabihan kang bading ka, parang you're fearful or you're shameful of it. So parang parang hindi. Parang hindi mo siya i-accept, di ba? So yun, nung pumasok ako sa seminary, wala talaga like yun nga, yung concept kasi na yun for me is hindi ko siya maintindihan. So I know malambot ako, pero hindi ko alam na kung malambot ka, bading ka, parang yung ganun, di ba? So, pumasok ako because kailangan ko mag-high school and kumaga yun talaga yung pinaka-second option ko. And then, during my time there, yung ginawa ko talaga is to focus on siguro honing my talents. Kasi sa seminaryo, to share with you guys, hindi lang naman siya yung dadasal ka lang tapos magkukumbaya-kumbaya ka doon. Hindi naman kumbaya-kumbaya. Hallelujah, ganun. Hindi siya ganun. Hindi lang siya ganun. Ano ko lang sa inyo, guys. Hindi lang siya ganun. Parang it's really discovering what you're good at. Ano ba yung purpose mo din. Kasi philosophical din siya di ba? May mga ganun. And doon, parang ang dami ko natutunan. Natuto ako magsulat, natuto akong mag-volleyball. So, nung naglaro ako talaga, doon ko natutunan yun. Natutunan kong siguro maging independent din. Kasi sa seminaryo kasi parang you're inside, di ba? Parang hindi ka masyado sa outside world. And walang phones, walang TV, walang anything. So, internal siya for you. Kasi ang dami mong time. Di ba? Aside from, syempre, praying, knowing the teachings of the Lord. Parang, it's really
your chance to parang know yourself. Ganun ko siya na-take. So, mas And then siya- nakilala mo talaga yung sarili. Yeah, parang yung part na yun for me is nakilala ko yung sarili ko, 'di ba? Parang yung mga high school mates ko, parang right now nung pag nagkikita-kita kami, pag nagre-reunion kami, parang the question is always yung mga experiences namin during nung nandun kami sa loob, yung parang ganun. And doon ko nalaman na okay, so ganito pala siya, ganito yung how it works, 'di ba? Tapos yung ano pa doon is syempre you also respect yung mga nasa authorities also. And parang yun nga, feeling ko the independence part of it, yun yung pinaka sobrang laking take away for me. Parang doon ko talaga na ano na I can take care of myself, even ako lang mag-isa. So, last question, Rob. No? Okay, go. Sobrang seryoso nitong tanong na to. Like, sobra talaga. Sobrang seryoso. Kailangan mong masagot. Nung bata ka ba, meron kang hero. Hero na na nag-ignite ng kabaklaan mo. Oh, ako muna. Wow, ayaw mo patalo. Question ko. Sige, ikaw muna, go. Ayaw mo magpatalo. Para may girl. inspiration ako. Ako kasi talaga, feeling ko, kahit di naman ako bakla, feeling ko kasi babaeng bakla ako. Feeling ko si Super B. Kilala mo si Super B? Kilala ko si Super Kilala B. niyo ba si Super B, guys? Napapanood ko pa sa Cinema One Diba? dati. May super kilikili power siya, may utot siya. Tapos sobrang bading nung costume Nartwil niya ate. talaga yung mula sa kanila hanggang luneta. Luneta. Talagang, Iconic. I wanna be A Super Super B. B, I yeah. love you, Miss Rufame. You're my hero. Gusto ko yan. Gusto ko yung example na yun. Pero ako kasi, hindi lang hero. Mhm. Kasi dati, kahit bading ako, sobrang hilig ko sa superhero films, movies. Male ganyan. superhero, ganyan. Hindi lang male. Parang team sila. Pero yung nag-ignite ng kabaklaan mo, ha? Yung naging natin kabaklan ko, alam mo kung sino? Sino? Si Storm. Star. Di ba dati? Ganda. Di ba dati? I don't know kung... Social, X-Men. Ay. Si Storm. Dati kasi, parang, I don't know if you remember yung 90s na X-Men, di ba? Yung, meron silang intro. Si Storm na may Si Halle Berry ba yan? Hindi. ano siya, animated version. Okay. Yung cartoons. Kasi di ba si Storm doon, pag nag-i-introduce siya, parang, I'm the mistress of the highway, ganun. Tapos sobrang bading, as in sobrang pak, Talagang ganun. na-feel mo talaga na, shit, Powerful. Pwede akong maging Storm. Ganun. Powerful si ate mo, ganun. Oo. Tapos, yun, parang si Storm. Tapos, yung weird sa akin, nung nagpaano din sa akin, Power Rangers. Oh my Di ko alam God, kung yung bakit. pinsan Bading na ko. bading siya. Oo nga, Power Oo. Ranger. Parang na pink, dati, Na pink. dati Tsaka ano yellow. yun, di ba merong blue, red, black, pink, and yellow, Oo. di ba? Yung weird doon, kasi ako, dati, Blue Ranger. Kasi di ba yun yung parang medyo resourceful, smart, ganyan. Pero talaga dahil, yung mata ko talaga doon sa Yellow Ranger, talaga dahil, si Trini. Trini talaga, Yellow Ranger dahil. Parang, dati noon, parang, iniiyakan ko yung mom ko pag pumupunta kami sa shopping. Meron kasi kaming parang shopping center sa Kalibo. Shopping tawag. Meron din yung, alam mo yung mamumurahing laruan. Oo. Tapos doon kami nakakabilis mo, bilan mo na ako, ang ganda o, yellow. Ganun. Tapos, di ba ano yun, yung parang, yung nasi-switch yung ulo ng Power Oo, Ranger oo, pag oo. yung human tapos yung naka-mask, ganun. Tapos ako happy na ako pag nabibilan niya ako. So, feeling ko sila talaga yung parang Si Storm. Tsaka si Storm and si Power Ranger. Ano ba tawag? Yellow Ranger. Yellow Ranger. Yeah, yun Wow. talaga. Parang, Ay, meron pa fairness. pala. Wow, akala mo naman ako dito yung guest. Wow. sino pa? Super Twins. Okay. Wait, Kilala Super Twins. si ano yan, di ba? Kapangyarihan Jaboom ng... Twins? Babe! Rejoice yun! Pero isa rin yan ha, Jaboom Twins. Sino Tagal. artista nun? Ba yan? Di Barbie alam. Fortesa? Ella Cruz. Ella Cruz ba? Si Ay, ano? Sorry na, Ella Cruz. Ano ba yan? Kapangyarihan ng araw. Kambal na liwanag. Yun Walang yun! yun. Janilyn Mercado. ABS ako eh. Ba yun? Sorry Ako na nga, po. mahi ka. Ba, na iba na yung topic. Anyway, yun ang mga hero. Yun ang mga Yes, hero. yes. At nag-ignite ang kabaklaan. Yes. At kabaklaan ko as a babae. Wow. Pero ako mag-last question ako sa'yo. Di ba, heroes yung question mo sa akin, di ba? Meron ka bang gay icons naman? Sino Gay yung mga icon? gay icons mo? Kasi ako, to give you an idea, gay icon ko, si Rihanna. Ah, talaga? Yeah. Kasi nung college, parang,
part ako ng dance troupe nung college. Tapos every time na meron kaming piece na nire-rehearsan, hindi nawawala na walang Rihanna song. Kasi diba yung vibe ni Rihanna, diba yung party-party, diba? Oo. On the Replay, Disturbia, mga ganyan. So talaga parang, diba marami kasi nagsasabi na si Beyonce, sino pa ba yung mga gay icons? Gaga. Meron ako. Sino sa'yo? Si Ate Reg. Ate Reg talaga. Alam mo, talaga. ngayon ko lang talaga Bata pa lang ako, napapanood ko na yung mga sa mga barangay, yung mga gumagaya ng mga sa kanya, diba? Oo, talagang siya talaga. Totoo. Parang, Tsaka ngayon, mahal na mahal niya mga bakla. Alam mo, agree ako dyan ngayon kasi yung partner, yung fiancé ko now, sinasabi niya, love, nakita mo ba si Regine? Alam mo, siya yung first time na nakatali sa Araneta tapos umakyat. Sabi ko, hindi ko mag-get sa ano Nakatali. yun. Nakatali sa ng concert. Tapos pinakita niya sa akin YouTube clip. Tapos, Day, si ate mo, paru-paro, Day. Tapos, nandun siya sa gitna ng Araneta, Day. Day, sobrang bading. I love it. Talaga. Tas, I love Ate Reg. Right now, I love Ate Reg. And yun nga, parang knowing pala na sobrang supporter siya ng Oo, LGBT. alay siya talaga. Alay si ate girl. So yun. Okay. I love it. Oo, I love our gay people. I love the community. I love legends are I love it. Okay, so saan na ba tayo now? Yung take away. May natutunan ka ba sa akin? Anong natutunan mo sa akin? Ang natutunan ko sa'yo, sa pagbabahagi mo ng... Sa pagiging bading. Sa pagiging bading mo ay, feeling ko, take your time lang. Huwag mong madaliin yung sarili mo na ma-pressure ka sa timeline ng ibang tao na parang, parang nape-pressure ka na yung iba nag-out na ganyan-ganyan. Pero, correct. Give yourself a time. Na parang, dadating din yung oras mo na mapapakita mo yung true self mo sa mga tao. You trust your timing. Oo, trust it. Basta yun. So yun. So, sa mga kapatid natin dyan na nasa closet or yung mga out na, di ba, parang you have to give yourself grace din na kung sa tingin mo hindi pa time, don't pressure yourself. Yung sinasabi ni Abby kanina. Learn from my experiences also as a gay man na you have to really know your timing and you have to trust yourself also to know na meron kang support kung hindi mo man siya ma-feel right now when you grow up or when you're in your right disposition, 'di ba? Parang masaya maging bading, guys. Yeah, masaya mag at your own totoo. pace. At your own pace, yeah. True. Hindi ka dapat ma-pressure. Walang nagmamadali sa'yo or whatever. So yun, thank you, Thank you, Rob, Abby. sa pagbabahagi ng Yeah. iyong Masaya. kwento. Masaya ating episode 1. Fun. Wow, fun. Nabigyan natin ang ang Pride Month True. ng ating podcast episode. Happy Pride Month. Happy sa Pride mga, Month, guys. kapatid nating makutitap. Makislap. 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 I love you guys. Yes, we love you So, guys. yun lang for episode 1. Follow it lang podcast and see you on our next episode. Yeah, Bye. follow it lang. Bye-bye. Bye!